Nasubukan mo na bang umasa sa isang tao? Yung tipong siya ang magiging tulay mo para makuha mo ang mga bagay na gusto mo, kaya ibinigay mo ang buong tiwala sa kanya? Pero sa huli, malalaman mong pinasakay ka lang pala niya para makuha ang bagay na gusto niya. Naranasan ko lahat ng yun, Hukom, Your Honors. Nung umasa akong matutulungan ako ng isang manghihilot sa Cebu na magkakaroon ako ng anak. Pero napunta lang ako sa isang sitwasyon na hinahabol ng mga halimaw dahil ang pagtulong na ginawa ng manghihilot sa akin ay may kalakip palang pansariling rason at interes. Gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano kami nakatakas sa pagkakatali sa baryong minsan naming pinangarap na tirhan. Hukom, Your Honors, ako nga po pala si Krisha at ito ang aking kwento. Mahal? Mahal, nasan ka? Mahal? Narito ka lang pala. Akala ko napano ka na. Maayos na bang pakiramdam mo? Maayos na naman. Alam mo ba, mahal? Hinahanap ka nila Ashley. Ang tagal mo na raw kasing hindi nagpapakita. Gusto mo bang sumama sa gala nila? Alam ko kung saan. Sinabi nila sa akin kung sakaling gusto mong sumama. Hindi ka raw kasi nila makontak eh. Nag-deactivate ka daw ng Facebook mo. Kaya nung nakasalubong nila ako sa grocery, hinahanap ka nila sa akin. Hindi na. Saka wala naman ako sa mood. Mahal? Alam mo naman na pwede mo akong kausapin, di ba? Alam mo naman na hindi ka mag-isa. Maayos lang ako, Jerome. Gusto mo bang magbakasyon tayo? Saan mo gustong pumunta? Out of the country? O dito lang din sa Pilipinas? Maayos nga lang ako. Okay, sige, mahal. Saan mo ba gusto? Para second honeymoon natin, di ba? Wag na nga. Sayang pa ang pera. Mahal, may savings naman tayo. Tsaka pareho tayo nagtatrabaho. Wala naman siguro masama kung paminsan-minsan i-spoil natin ang sarili natin. Jerome, pagod ako. Pwede bang magpahinga na lang? Okay, sige mahal. Basta sabihin mo na sa akin kung gusto mong magbakasyon ha. Bakit ba gusto mong magbakasyon ha? Ano bang meron? Tingin mo ba hindi ko kaya ang mga to ha? Mahal, hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na kahit papano malibang ka. Di lumabas din sa'yo. Hindi ka naniniwala sa akin. Pakiramdam mo na babaliw ako. Wala sa isip ko ang ganyang bagay. Ano ka ba? Gusto ko lang naman na magbanding tayo katulad ng dati. Ano ba magagawa mo kung ayoko ha? Bakit mo ba ipinipilit? Okay, sige na mahal, sige na. Magpahinga ka na muna ha. Mamaya na lang natin ito pag-usapan. Napakakulit, hindi nakikinig. Kakainis. Mahal, gusto ko lang naman na makasama ka kahit papano. Anong makasama? Hindi ba magkasama na tayo dito sa bahay? Hindi ka ba nananawa sa pagmumukha ko? Sabihin mo na lang sa akin, mahal, kung may plano ka ha. Sasamahan na lang kita. Jerome. Mahal? Ano, may naisip ka na ba? Pwede ba? Wag mo nang ipilit. Maayos ako. Hindi ko kailangan ng bakasyon o pahinga. Hindi ka ba nalulungkot dito? Okay lang naman sa akin kung sasama ka kila Ashley. Balita ko, kakapanganak lang ni Mary kaya naman sigurado akong napaka-cute nung inaanak mo. Nananadya ka ba? Ha? Mahal, ano bang ibig mo sabihin? Teka, ayos ka lang ba? Gusto mo ba talagang malaman yung totoo ha? Hindi. Hindi ako maayos at hindi ko alam kung kailan ako magiging maayos. Naintindihan mo ba? Mahal. Ano ba naman, Jerome? Nag-iisip ka ba o ano? Mahal, kumalma lang po tayo, pwede ba? Huwag ka naman sumigaw. Makakasama sa iyo ang stress. Oo, alam ko yun. Kaya pwede ba tumahimik ka na lang muna? Paano ako magiging maayos? Ilang beses na natin sinubukan pero nasa na? Wala pa rin tayong anak hanggang ngayon. Tapos ngayon, dumating na. Oo, nandun na. Ano nangyari? Nawala pa rin, di ba? Mahal, baka hindi pa natin oras. Magtiwala ka lang sa Diyos. Ibibigay rin naman niya yung bagay na yun eh. Magtiwala? Ilang beses na. Pero patuloy pa rin nauuwi sa wala. Siguro hindi pa lang niya oras ngayon. May dahilan ng lahat ng nangyayari, mahal. Wala akong maisip na dahilan kung bakit tayo palaging pinagkakaitan. Mabuti pa magpahinga ka na muna ha. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Sandali lang mahal ha. Tumatawag si nanay eh. Hukom,
Aaminin ko, galit ako sa lahat. Nagsisimula ako ng questionin ang mga desisyon ng Diyos kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kaming anak ni Jerome. Mas kaya kong bumuhay ng bata. Alam ko yun sa sarili ko kaya masakit sa akin na halos lahat ng kaibigan ko ay biniyayaan na ng anak habang kaming dalawa ni Jerome ay naghihintay pa rin. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko nang muling pumasok si Jerome sa kwarto namin. Bakas sa mukha niya ang saya. Naupo siya sa tabi ko at hinawakan ng aking kamay. Anong meron? Bakit ang saya mo yata? Mahal, uuwi tayo sa probinsya. Hindi ba sinabi ko nang hindi kailangan ng bakasyon, Jerome? Babalik na rin naman ako sa trabaho eh. Teka, hindi ba naman tapos yung leave mo? Ano pa bang gagawin ko? Hindi na ako buntis. Wala akong aalaga ang bata. Bakit ko aaksayin ang oras ko dito sa bahay? Kaya nga mahal, tumuna tayo sa amin. Mas marerelax ka doon at sariwa yung hangin. Isa pa, may kilala si nanay na manghihilot. Baka makatulong sa'yo. Anong manghihilot? Hindi naman masakit ang katawan ko eh. Mahal, manghihilot. Marami na raw yung nahilot na nabuntis pagkatapos. Sabi ni nanay baka raw mababa yung matres mo. Talaga? Oo. Magaling daw yung albularya at manghihilot na si Aling Mildred. Baka ito na yung paraan, mahal. Talaga? Teka lang kailan tayo aalis kung ganun? Teka, pahig ka na? Alam mong gagawin ko ang lahat para magkaanak, Jerome. Aba, gusto ka rin daw makasama ni nanay eh. Baka naman ikaw lang. Ha? Wala. Kailan ba tayo aalis? Ikaw, kailan mo ba gusto? Mamaya? Teka, agad-agad? Hindi naman halata na gustong-gusto mo to ah. Paano nga pala nalaman ni nanay ang tungkol sa problema natin? Ang nabanggit ko, nagalit pa nga sa akin eh. Nagalit? Oo, bakit daw hindi ko kagad sinabi sa kanya? Di sana nalaman natin kagad yung tungkol dun sa manghihilot. Pero paano niya nakilala yung Aling Mildred? Jesus, alam mo naman sa probinsya, madaling kumalat ang chismis. Ayun, hanggang sa nakasalubong niya sa palengke at nakakwentuhan na rin niya. Legit ba siya? Wala naman masama kung susubukan natin, di ba? Pero paano kung di pa rin gumana? Paano kung... Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, mahal. Okay? Ano? Gusto mo pa bang tumuloy? Natatakot ako pero gusto ko. Krisha, hindi mo naman kailangan matakot. Kasama mo ako. Pero paano kung... Hindi mo kailangan matakot, okay? Kasi kahit anong mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Napagkasunduan naming mag-asawa na sa madaling araw na lang kami umalis. Marami pa rin kasi kaming gagawin dahil hindi pa rin naman kami nakakapag-ayos ng mga dadalhing gamit. Habang nagluluto ako ng hapunan, ay abala na si Jerome sa pag-aayos ng mga kakailanganin namin. Siya na rin ang bahala sa mga gamit ko dahil simulat sa pool naman ay siya ang nag-iimpake para sa aming dalawa. Matapos magpahinga ng ilang minuto, pagkatapos naming kumain, napagdesisyonan naming mag-asawa na humiga na muna. Maaga pa ang magiging biyahe namin, kaya naman natulog na kami agad. Wala na si Jerome sa tabi ko nang ako ay magising, kaya kahit tinatamad pa akong bumangon, ay lumabas na rin ako ng kwarto. Naabutan ko siyang nagtitimpla ng kape at halatang bagong gising pa lang din. Ay, mahal, gising ka na pala. Sandali, titimplahan lang din kita ng kape ha. Upo ka muna dyan. Anong oras ka nagising? Bakit ang aga mo yatang bumangon? Ay nako, iihi lang sana kasi ako. Kaso nakita ko mag-aalas 4 na rin kaya bumangon na ako. Nasabi mo na ba kay nanay na uuwi tayo sa inyo ngayon? Ano ka ba? Wala namang problema yun sa kanya kahit anong araw tayo pumunta. Baka naman masyadong mabigla siya eh. Sus, hindi yan. Actually, balak ko nga siyang sorpresahin eh. Ay naku, gagalitin mo na naman yung matanda. Alam mo namang ayaw nun ng nasusurpresa, di ba? Pagagalitan ka lang nun. Mahal, ako nang bahala sa nanay ko, okay? Ay, kailan ka ba nakinig sa akin? Hindi mo naman kailangan matakot kay nanay, no? Mabait naman yun. Hindi ako takot. Ayoko lang na mapagalitan ka pa dahil sa kakulitan mo. Alam mo, miss na tayo noon. Imposibleng magalit yun, maniwala ka sa akin. Ewan ko talaga sa'yo wala na akong sinabi. O ano, pagkatapos mo dyan magkape, maligo ka na ha? Matagal pa ako dito, mahal. Ikaw muna. Okay, sige. Ako na muna maliligo ha?
Iwan mo na lang din yung mga hugasin, mahal. Ako nang bahala dyan mamaya. Eh ano bang akala mo sa akin? Imbalido. Sus, OA naman. Ayoko lang na mapagod ka. Eh sa tingin mo nakakapagod ang maghugas ng pinggan, ha? Oo naman. Pero sige na. Ikaw nang bahala dyan, ha? Wala na talaga ako sinabi. Jerome, Oh, ilalagay ko muna yung mga gamit sa loob ng sasakyan, ha? sus, ako na, mahal. Mabigat yun. Hindi, kaya ko na. Ang tagal mo kasi dyan eh. Nakakainip na dito. Nako, maraming laman yung duffel bag, mahal. Baka mabigatan ka. Hindi, kaya ko na nga. Dyan ka na lang. Teka nga, titingnan ko. Oh, bakit ba ang bigat nito? Ilang araw ba kami dun? Ay, Sarap ng ligo ko Tapos na ako, mahal. Ikaw na. Teka, nakaya mo talaga yung mga gamit? oo naman. Hindi naman ganun kabigat eh. Mabuti naman at hindi ka nahirapan. Hindi ako baldado, FYI. Wow, sungit naman talaga ng asawa ko. Halatang mahal na mahal ako. Puro kakalukuhan. Dyan ka na nga. Mahal? O ano? Gagawa ko ng sandwich. Gusto mo ba? Pwede rin. Para kahit papaano may pagkain tayo. Okay, sige. Hukom, dahil nga excited na akong makapunta sa manghihilot, kaya binilisan ko talaga ang pagligo. Kaya ilang minuto lang ang lumipas, ay lumabas na kagad ako ng banyo para makapagbihis. Uy, ready ka na, mahal? Halika na. Okay. Oh, teka, ayos ka lang ba? Bakit? Mukha bang hindi? Mahal, gusto ko lang naman na okay ka. Hindi mo ko kailangang alalahanin. Oh, sige, ito. Yan na yung sandwich natin. Hawakan mo na lang yan. Oh, bakit? Ano yung nakita mo? Tingnan mo, buti pa yung ibon. May anak. Pero mahal, kaya nga tayo uuwi sa amin, di ba? Para makasubok. Sana nga ito na. Mahal, mabait ang Diyos. Ibibigay niya sa atin ang hinihiling natin. Talaga? Pero kailan kaya? Baka naman si Aling Mildred na yung gagawin niyang tulay para sa atin, di ba? Sana nga. Sana ito na. Kung hindi man, sigurado ako na ibibigay niya sa tamang panahon yun. Sa tingin mo talaga aldab tayo? Ha? Tangi. Hindi kasi Alden para umasa sa tamang panahon, no? Hayaan mo na, kasing gwapo ko naman eh. Ay, naku, Che. Sige na, tara na. Mag-drive ka na. Si mahal talaga ayaw pang aminin na gwapo ko. Saan banda? Bakit hindi ko makita, ha? Talaga ba? Sa buo kaya yan Naku, buo. tumahimik ka na. Kahit hindi ako buntis, mapapaanak ako ng disoras sa'yo eh. Ikaw naman, gusto lang kitang patawanin. Ha. O ayan, tumawa na ako. Okay ka na ba? Sus, napakasungit talaga. Mabuti na lang maganda ka. Ewan ko talaga sa'yo. Hukom, hinayaan kong mabusog ang mga mata ko sa tanawin. Dumaan pa ang 2 oras at huminto kami sa isang fast food chain para kumain muna bago bumiyahe. Hanggang sa mapansin ko ang pag-iiba ng paligid. Unti-unti nang napapalitan ng mga kapatagan at palayan ang mga gusali. Napatingin ako sa asawa ko na panakanakang napapatingin sa bintana habang nakangiti. Alam mo, mahal, sobrang excited na si nanay na makita ka. Baka ikaw. Hindi, syempre ako pero gusto ko rin niya makabanding. Ang tagal na kasi nung huling kita niya sa'yo eh. Kaya sigurado akong busog na busog ka kapag nakarating tayo doon. Magtatrabaho ka ron, ha? Siguro tutulong lang sa palayan nila ka Erning. Baka may mga kailangan gawin sa mga palay doon eh. Yun ay kung ayos lang sa'yo, mahal, syempre. Bakit naman hindi magiging maayos sa akin yun? Huwag kang mag-alala. Kung kinakailangan mo naman ako, uuwi ako kagad. Malapit lang naman ang palayan sa bahay kaya madali ako makauwi. At saka hindi ka naman pababayaan ni nanay. O sino bang may sabing nag-aalala ako? Oo na. Hindi ka na nag-aalala. Malapit na ba tayo? Parang puro palayan eh. Tapos nakalagpas na tayo sa arko. Oo, medyo malapit na. Konting pasensya na lang, mahal, ha? Ilang sandali pa ay huminto na ang sasakyan sa harapan ng isang bahay na gawa sa bato. Kahit bato ang bahay ay mayroon nitong silong na yari naman sa tabla at kahoy. Tahimik ang paligid. Walang nakatambay sa labas ng kanilang mga bahay. Ang iilang mga bahay na natatanaw ko ay saradong-sarado na para bang walang tao doon.
Ramdam ko ang paggalaw ni Jerome, kaya naman napabalik ang atensyon ko sa kanya. Nakita kong hinalikan ng asawa ko sa pisngi ang kanyang ina. Lalapit na sana ako sa kanilang dalawa nang may biglang sumulpot na isang madungis na matandang lalaki. Seryoso ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Napatras ako nang muntik na niya akong mahawakan. Kayo, pagpapatiwakan lang pagpunta nyo rito sa baryong ito. Pasensya na po, Lo, pero hindi ko po kayo maintindihan. Hindi mo ba ako narinig? Mamamatay kayo rito. Dito na kayo mamamatay. Paano niyo po nasabi yan? Dahil papatayin nila kayo. Papatayin at kakainin. Hoy, Ruel! Narito ka na naman eh. Huwag mo ngang takutin ang manugang ko. Ikaw! Dapat alam mo ang bagay na ito. Marami kang naririnig ngunit pinahintulutan mo pa rin silang pumunta rito. Papatayin mo sila. Umalis ka na nga dito. Mamamatay sila kasama ng batang ipagbubuntis niya. Mamamatay dahil pinatay mo. Ano? Umalis na nga ho kayo rito, pwede ho ba yun? Sana iingatan mo sila, iho. Pero paano nga ba kung sarili mong ina ang naglagay sa inyo sa panganib na ito? Jerome. Sir, huling beses na kitang sasabihan ha. Pwede ba umalis na kayo? Hindi lahat ng mabuti ay kakampi. May balik ang lahat ng ito. Mamamatay ang asawa mo at ang magiging anak ninyo kung hindi pa rin kayo aalis dito. Mamamatay ang asawa mo at magiging anak niyo kung hindi pa rin kayo aalis dito. Ano yung sinasabi niya? Ay, nako, Jerome, Krisha, kamusta ang biyahe? Hindi ba nakakapagod, ha? Hindi naman po, Nay. Parang hindi naman ako sanay eh. Nagpapabalik-balik naman ako dito. Ay, yung matandang yun, wag nyo nang intindihin, ha? Sige po, opo, Nanay. Alam mo ba, hindi naman ikaw ang inaalala ko, Jerome, eh. Yang asawa mo. Ay, kumusta ang biyahe, iha? Maayos ba? Hindi ka ba naman napagod o ano? Ayos lang naman po ako. Ay, nako, mabuti naman kung ganon. Kumain na ba kayo? Gusto niyo bang maghanda na ako? Nay, tapos na po kaming kumain. Nag-drive-thru na lang po ako bago kami nakarating dito. Ay, nako, mabuti naman pala yon. Siya, halika, pumasok na kayo nang makapagpahinga na, ha? Alam kong pagod pa kayo sa mahabang biyahe. Teka, Nay. Ganda na ho ng mga palay Mukhang ilang araw na lang mag-aani na si Ka Erning. Ay, nako, sinabi mo pa, anak. Laki nga ng pasasalamat ko sa Diyos at hindi masyadong umulan o umaraw. Tamang-tama para sa mga tanim. Bala ko hong sumama sa pag-aani, Nay. Aba, bakit akong kinakausap mo? Naroon ang pala yan, si Ka Erning nandun. Siya ang kausapin mo tungkol dyan. Oo, sige ho. Gagawin ko ho yun. Mahal, kakausapin ko lang si Ka Erning sandali lang. Nay, kayo na po muna bahala kay Krisha ha? Ano ka ba naman? Masyado ka nag-aalala sa asawa mo. Akala mo naman matagal kang mawawala. Nay naman. O siya. Oo na. Ako na ang bahala rito, ha? Tawagin mo na lang ho ako kapag may problema ha? Oo, akong bahala. Sige na, Jerome. Lumakad ka na doon, ha? Basta na yung asawa ko. Oo nga, sige na. Bye! Ay nako, masyado kang mahal ng anak ko. Po? Hindi maganda, lalo na at wala naman ako nakikitang bagay na dapat mahalin niya sa'yo, iha. Ano pong ibig niyong sabihin? Iha, alam mo ba ang pinaka-importanteng bagay na maibibigay mo sa asawa mo bilang babae? Alam mo ba yon, ha? Hindi ko po kayo maintindihan, Nay. Ang anak. Tungkulin mo bilang asawa at babae na magkaroon ng anak. Nabigyan mo ng anak ang anak ko. Pero, sino nga ba ang niloloko ko? Ilang beses ka na bang nakunan, iha? Nay, teka lang po Wala naman akong masamang ibig sabihin doon. Ang akin lang, sana hindi lugi ang anak ko sa'yo. Sana kahit papano may makuha siya sa pesteng pagmamahal niya sa'yo.
Teka lang po, Nay, hindi ko naman po inaapi ang anak niyo eh. Alam ko, Iha. Pero sana naiintindihan mo na gusto ko makita na hindi lang ang anak ko ang nagbibigay sa relasyon nyo. Sana matuto ka ring magbigay. Nay, pareho po kaming may trabaho. Na hindi dapat, lalo na at balak nung bumuo ng pamilya, di ba? Dapat matuto kang alagaan at pagsilbihan ng asawa mo habang nagtatrabaho siya para sa'yo. Sana, sa pananatili nyo rito ay matutunan mo ang bagay na yan. Hindi natin trabaho ang bumuhay ng pamilya, Iha. Obligasyon lang natin na alagaan ang mga asawa natin. Naiintindihan mo ba, ha? Oho, Mabuti naman kung ganon. Ipagpapanalangin ko na bigyan na muli kayo ng supling na sana ay matulungan ka talaga ni Mildred. Sigurado naman ako na hindi mo na yun pababayaan dahil nasa bahay ka na lang at wala ng trabaho, hindi ba? Nandito na ho ako. Ay, anak, kamusta ang pakikipag-usap mo, ha? Maayos naman ho, Nay. Medyo napatagal nga lang dahil nakipagkwentuhan pa si Kaerning. Ay, nako, ganun talaga yun eh. Yung anak noon na pinagkakasundo sa'yo dati, tanda mo pa ba? Si Elisa. Ayun, may anak na siya. Bibinyagan yata sa Makalawa. Yun lang actually yung sinasabi niya sa akin kanina. Nag-imbita pa nga batang yun kanina. Sayang lang at hindi nyo naabutan. Bakit naman ho sayang? Hindi naman ho kami masyadong dikit noon pa man. Tsaka nakakahiya ho at may asawa na yata yun. At may asawa na rin ho ako. Wala naman akong ibang sinasabi. Ang sa akin lang ay sana nagkita kayo at nagkumustahan. Hindi naman ho siguro kailangan pa yun. Siya, sige. Nalinisan ko na nga pala yung kwarto mo. Magpahinga na kayo at tatawagin ko na lang kayo kapag handa na ang hapunan. Sige po, Nay. Salamat po, ha. Ano mahal? Halika na muna sa kwarto para makapagpahinga na tayo. oo, sige. Nang makapasok kami ni Jerome sa kwarto, ay nanatili sa isip ko ang sinabi ni Nanay. Nagsimula ko ulit maramdaman ang galit para sa sarili dahil tama siya. Kung sana ay nanatili lang ako sa bahay, kung sana ay inalagaan ko ang sarili ko, ay hindi sana mangyayari yun. Naputol lang ang pag-iisip ko nang maramdaman ko ang pagpulupot ng braso ni Jerome sa akin. Pinapahiga na niya ako sa tabi niya, kaya naman wala na din ako nagawa kundi ang humiga. Hinayaan ko ang mga braso niya na nakayakap sa akin, hanggang sa tuluyang namulat ang mga mata ko. Madilim na ang kwarto, wala na ring bigat ng nakapatong sa tiyan ko. Mabilis akong tumayo, ngunit agad na nalito nang makitang hindi ito ang silid kung saan ako nakatulog. Dali-dali akong lumabas at mabilis na nakita si Nanay Jacinta sa kusina, naghahanda na ng lamesa. Nahihiya akong lumapit sa kanya. Gising ka na pala. Tamang-tama, parating na si Mildred ngayon. Titingnan niya muna ang kalagayan mo. Nay, hihilutin niya na po ako. Huwebes ngayon, Iha. Bukas ka pa niya mahihilot para mas malakas ang kapangyarihang puti. Ha? Ano po yun, Nay? Huwag ka ng maraming tanong at hindi mo rin naman yun maiintindihan. Nay, nasan po pala si Jerome? Ayun, nadagit na mga kababata niya. Nagiinuman na sila ron, no? Nag-iinom ho? Baka po malasing siya eh. Aba, natural, Iha. Malamang nga ay malalasing yun. Abay, nagiinom eh. Pero hindi ko siya pinapayagan, lalo na kung sobrang lasing na po. Aba, hindi kontrolado ang buhay ng anak ko, Iha. Ako nga na nanay niya ay hindi siya pinagbabawalan eh. Ikaw pa kaya na asawa lang na hindi pa makapagbigay sa kanya ng anak? Ayoko lang po siyang magkasakit, Nay. Mas lalong malilintikan kapag nangyari yun, di ba? Wala namang masama sa pag-iinom niya eh. Barkada naman niya ang kasama.
Magulat ka kung makikipag-inuman yun sa kaaway niya, di ba? Eh di mas nalintikan yon kung nasaksak yun pag-uwi, di ba? Hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin, Nay. Ayoko lang po na masyado siyang naglalasing eh. Para rin po naman ho sa anak niyo yung sinasabi ko. Teka lang po ha, bakit po maingay sa labas? Mga tamba yun. Ho? Gabi na po ha. Hindi po ba dapat nasa bahay na sila? Ay nako, iha. Ganyan na talaga ang mga tao rito kahit noon pa. Gabi ang araw sa kanila. Pero bakit ho ganun? Di ba po kalimitan pag nasa probinsya, 6:00 ng gabi natutulog na? Hayaan mo na. Wala naman silang maitutulong sa problema mo. Nay, nagtatanong lang naman po ako. Huwag mo na lang pansinin ang mga nakikita o napapansin mo, ano ka ba naman? Ay, kumain ka na. May niluto akong sinigang dyan. Nasabi ni Jerome na paborito mo raw yun. Opo, Kumain ka na ha? kayo po? Kumain na ako nung natutulog ka. Kailangan ko kasing uminom ng maintenance eh. Ganun po ba? Si Jerome po ba kumain na? Hindi pa. Tirahan mo na lang ang asawa mo ng ulam ha. Marami pa naman yan. Sige po, Nay. Salamat po. Hindi na ako sinagot ng binan ko nang may biglang kumatok sa pinto. Agad na tumayo si Nanay Jacinta. Tahimik kong binaba ang kutsara at tinidor bago ako sumunod sa kanya. Naabutan kong meron siyang kausap na babae. Nang mapansin ako ay agad akong nailang nang suyurin ako ng kanilang mga mata mula ulo hanggang paa. Dahil sa pagtitig ni Aling Mildred ay nabaling din tuloy ang paningin ng biyenan ko sa akin. Pinakilala niya ako bilang manugang, kaya naman naging magaan na ang pakikitungo ni Aling Mildred sa akin. Iha, ilang taon ka na nga ba? 28 po. May bata pa pala, no? 4 na taon na rin ho kasi kaming kasal ni Jerome eh. At sa loob ng 4 na taon, hindi kayo nakabuo. Aba, ewan ko nga ba dyan kung bakit. Kasi po, nakunan po ako. Ay naku, mahirap nga yan, Iha. Ilang beses na ba yung nangyari? 2 po. Recent lang po yung huli. Mildred, may magagawa ka ba? Alam mo naman na halos lahat ng dumaan sa kamay ko ay nabuntis, hindi ba? Nako, hindi lang yun ang nangyari. Ay, wag mo nang ipaalala at baka matakot pa ang manugang mo. Teka lang po Ano po yun? Ano po yun nangyari? Ay nako, wag mo nang alamin. Ay, teka lang ha. Parang may nag-iingay sa labas. Ano po nangyayari doon? Bakit po gising na gising pa sila? Ganitong oras talaga ang kasiyahan ng mga tao rito. Masasanay ka rin, Iha. Pero bakit po ganun? Napakamatanong mo naman. Ano ka ba? Hindi ko alam kung paano ka natatagalan ng asawa mo, ng anak ko. Nay, wala naman pong masama sa pagtatanong, di ba? Wala naman nga, Iha. Ganito kasi yon. Matagal nang ganito ang oras nila. Kaya hindi na rin namin natanong sa mga lihitimong taga rito sa baryo. Ganun po ba? Mukhang ang saya rin po nila eh. Ganyan talaga kapag buhay na buhay, di ba? Ho? Wala yon. Paano? Mauna na ako ha. Babalik ako bukas ng hapon para masimulan ko na ang panghihilot sa'yo. Ay sige Mildred, ingat ka sa pag-uwi ha. Salamat. Ay nako, maliit na bagay lang naman yon. Sige ha, mauna na ako. Nay, pauwi na po ba si Jerome? Nandito na ako, mahal. Hindi ka nagpaalam sa akin. Kung di ko pa tinanong si nanay, di ko malalaman na nasa inuman ka. Wow naman. Miss na ako ng asawa ko Hindi ako nagbibiro, Jerome Hindi ka nagpaalam. Paano naman, mahal? Tulog ka pa kasi kanina. Nakita ko ng tropa ko kaya hindi na ako nakapagpaalam. Ay naku anak, sinabi ko na rin yan. Pero alala talaga sa iyo ang asawa mo. Ay nako, sabihin mo, Nay, mahal na mahal niya lang talaga ako.
Ay naku, tumahimik ka na nga dyan. Huwag ka nang kumain at lasing na lasing ka. Baka bangungutin ka pa niyan mamaya eh. Opo, boss. Maligo ka na doon at ayusin ko na muna yung kama ha. Yes, ma'am. Ay, pagkatapos ng asawa mong maligo, matulog na din kayo. Sasamahan mo ako bukas sa palengke dahil paniguradong wala naman ng asawa mo rito. Sige po, Nay. Simula bukas ay sasama ka sa akin para naman kahit papano ay masanay ka rito. Isa pa, kailangan mo rin yun para mainitan ka naman at makapag-ehersisyo, ha? Opo, Nay. O siya, sige na. Mauna na ako matulog. I-double check yung pinto at baka pasukin tayo na kung ano rito, ha? Opo, Nay. Ako na pong bahala. Magpahinga na kayo at maaga pa bukas ang gising. Sige, Nay. Susunod na po kami. Matapos tingnan kung nakakandado ng maayos ang pinto, ay sabay na kaming pumasok ng kwarto. Tahimik akong humiga, ganun din naman ang asawa ko. Ilang sandali pa ay naramdaman ko ang kanyang braso na dumagan sa tiyan ko. Ngunit hinayaan ko na lang. Mula sa aming silid ay dinig ko pa rin ang kasiyahan sa labas na parabang tuwang-tuwa ang mga tao at nagdiriwang, kaya naman kahit na gustuhin kong matulog ay hindi ko magawa dahil sa ingay. Ano ba yan? Wala ba silang balak matulog? Gusto mo bang kausapin ko? Hindi na, nakakahiya eh. Wala naman sigurong masama, no? Lalo na't gabi na. Hindi na. Tayo lang yata yung nagre-reklamo eh. Sigurado ka? May kilala ka ba sa kanila? Wala eh. Alam mo naman na simula kolehiyo ay doon na ako sa Maynila na malagi. Kung umuwi naman ako rito ay hindi naman ako lumalabas. Pwera na lang kung maimbitahan ako ng tropa. Tapos ang lakas pa ng loob mong sabihin na kakausapin mo sila. Wala ka naman palang kilala dun sa mga yun. Gusto ko lang na maayos ang pagtulog mo, mahal. Siya nga pala. Ano bang nangyari dun sa pagbisita ni Aling Mildred? Babalik daw siya bukas para hilutin ako. Kaya siguraduhin mong wala kang lakad bukas pagkatapos mo sa bukid. Aba, oo naman. Ako pa ba, mahal? Ikaw kaya ang priority ko. Ay naku, ewan ko talaga sa'yo. Sige na, matulog na tayo. Buti na lang talaga at nakainom si Jerome kaya madali siyang nakatulog. Ilang minuto lang ay dinig ko na ang kanyang paghilik. Pero kahit anong gawin ko ay gising pa rin ang diwa ko. Siguro ay dahil namamahay. Isama pa ang kasiyahan na nagaganap at hindi pa rin natatapos. Hindi na ako mapalagay dahil sa ingay. Kaya dahan-dahan kong inalis ang braso ni Jerome na nakayakap sa akin bago ako tumayo para silipin ang bintana sa kung anumang nangyayari sa labas. Laking gulat ko nang makitang nasa bakuran na ng bahay ang mga taong nagkakasiyahan. Titig na titig sila sa bahay at hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako dahil naging kulay pula ang kanilang mga mata. Mabilis akong nagtago sa gilid ng bintana dahil napatingin sila sa akin. Dahil sa pinaghahalong kaba at takot, mabilis akong bumalik sa pagkakahiga. Kahit na maingay ang paligid, ay sinikap kong matulog hanggang sa tuluyan na akong nagising at nag-uumaga na. Wala na si Jerome sa tabi ko noong mga oras na yon, kaya naman bumangon na rin ako. Naabutan ko silang nag-uusap ni nanay. Mahal, gising ka na pala. Magandang umaga po. Oh, Iha, kamusta ang tulog mo? Maayos ba? Medyo po, Nay. Bakit naman medyo lang? Ano nararamdaman mo May nararamdaman ka bang kakaiba? Wala naman po. Maingay lang talaga kagabi kaya hindi ako masyadong nakatulog. Hindi po kasi talaga sanay ang asawa kong matulog kapag may maingay. Magigising at magigising po siya, Nay. Ay nako, kailangan mo nang masanay, Iha. Ganun ang oras ng mga kasiyahan ng mga tao rito. Ang tahimik naman po ngayon. Grabe, parang dumaan ang mga anghel sa katahimikan Pwedeng napagod sila kagabi sa kasiyahan, kaya tulog pa ang mga yon. Ang ganda-ganda ng sikat ng araw, Nay. Sinasayang lang nila para matulog lang sa umaga. Mahal, hayaan mo na sila, ha? Ang akin lang, nagpuyat sila. Hindi ba mas maganda kung maarawan sila para na rin sa vitamins na makukuha sa sikat ng araw? Hindi naman na kasi natin problema yun, mahal. Ay naku, ewan ko ba talaga sa kanila?
Bakit? May problema ba, mahal? Hindi ko alam kung namamalikmata ako kagabi Pero kasi may napansin ako. Ha? Ano naman yun? Namula yung mga mata nila. Tapos titig na titig sila sa bahay natin na para bang may magandang biyaya na naghihintay sa kanila sa loob. Ano namang biyaya yon, Aber? Ha? Ay nako, kung ano-ano kasing naiisip mo, kayo lang din ang dahilan kung bakit hindi kayo makatulog. Nay, iba po kasi. Kagabi, dahil hindi po talaga ako makatulog, sumilip ako sa labas at nakita ko silang nasa bakuran na natin. May lingwahe silang gamit na hindi ko maintindihan. Ay nako, Krisa, itigil mo nga yung kakapanood mo ng kung ano-ano. Pero totoo po ang sinasabi ko, Nay. Bakit ako? Ang tagal ko na rito, pero wala naman ako nadidinig na ganyan, ha? Baka ho nakasanayan nyo na lang din, Nay. Oh, di makakasanayan mo rin yan, Iha. Sana nga po. Ayun na si Ka Erning. Nay, mauna na ako ha. Kayo na po munang bahala sa asawa ko. Ay nako, hindi na bata ang asawa mo para bantayan pa. Nay naman, alam mo namang mahal ko yan O siya, sige na. Umalis ka na at nakakahiya kay Erning kung pinaghihintay mo pa. Mahal, mauna na ako ha. Sige, mag-iingat ka. Huwag ka masyado magbilad sa araw Magpahinga ka rin paminsan-minsan. Yes ma'am. Sige po, una na ako. Kahit paano pala ay alam mo kung paano mag-alaga, ano? Nay, hindi ko naman po pinapabayaan ang anak niyo. Pero kulang pa rin hanggat hindi mo siya nabibigyan ng anak. Nay, kaya nga po kami nandito para sumubo kay Aling Mildred. Kahit anong tulong ang gawin ni Mildred, kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, wala rin yung magagawa. Alam ko na po yung bagay na yun. Sana galak sa pagkakataon na ito bigyan na kayo ng anak. Hindi ko naman po pababayaan ang sarili ko, Nay. Aba, dapat lang, Iha. Kung hindi mo gustong iwan ka ng asawa mo at mapuno siya sa'yo, dapat mabigyan mo siya ng anak. Nay, hindi naman po ganun si Jerome. Hindi niya po ako pinipilit tungkol sa ganung bagay. Ang mahalaga po sa kanya, kaming dalawa bilang mag-asawa. Aba, hindi ka nakakasiguro sa bagay na yan. Ang silbi nating mga babae sa oras na mag-asawa tayo at ikasal ay magkaroon ng anak. Kung hindi mo mabibigyan ng anak ang asawa mo, ano pa ang silbi mo? Bueno, tapos ka na ba kumain dyan? Kung tapos ka na, maghanda ka na para makapamalengke na tayo para sa tanghalian, ha? Sige po, Nay. Halika na, nang maaga tayo makatapos para makapagluto na rin. Sige po. Doon na rin po ba tayo magtatanghalian? Pagkatapos nating magluto, ay tutungo na tayo roon. Sige po. Nay, baka po pwedeng ako na po magluto para kay Jerome? Kung ayos lang po yun sa inyo. Nako, alam mo ba ang gagawin? At ano ang paboritong ulam ng anak ko? Paborito niya pong niluluto ko, kaldereta. Ay, masyado yung masarsa at mainit pa ang panahon. Maanghang ang ulam na gusto mong lutuin. Ang dapat kasi sa asawa mo, masasabaw. Ganun po ba? Para kahit papano ay may dagdag tubig ang katawan. Mas maiging sinigang o hindi naman kaya ay nilaga ang iluto mo, ha? Ay, teka. Marunong ka naman sigurong magluto, ng sinigang o nilaga. Opo. Ako po madalas ang nagluluto sa kusina na iba lang nung nagkaroon ng aksidente. Ay nako, ewan ko ba dyan sa anak ko? Mas mabuting ang kumilos-kilos ka na makalimot. Pero masyado kang bine-baby kaya yan, tingnan mo. Hindi ko nga rin po alam kung anong nagawa ko at binigyan ako ng mabait na asawa Tatanga-tanga ka mo. Hayaan mo na rin yon. Halika na nga at na makapagsimula na tayo sa pagluluto. Sumunod ako kay nanay palabas matapos niyang kunin ang bayong. Nang tuluyang makalabas ng bahay ay bigla akong natigilan. Iba sa ingay na aking narinig noong gabi. Napakatahimik ng kalsadang dinaraanan namin ng oras na yon. Hindi pa ako nakontento at sinikap kong maghanap ng mga tao na gumagala.
Pero wala talaga akong makita. Ang bawat nadadaanan naming kabahayan ay saradong-sarado. Kahit natahimik ang paligid ay naramdaman ko ang unti-unting pamumuo ng pawis ko. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Dahil sa kaba, kaya naman kusa akong napahawak sa laylayan ng damit ni nanay na ipinagtaka ng aking biyenan. Naramdaman ko na may mga matang nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikitang mga tao. Oh, bakit? Para ka namang nadudumi dyan. Nay, natatakot po ako eh. Abay, ano ba nakakatakot? Wala nang ang tao rito tapos natatakot ka pa. Wala po ba kayong nararamdamang kakaiba? Ay nako, wala naman ako nararamdaman eh. Hindi po. Talagang meron eh. May kakaiba. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo. Bilisan mo na nga lang maglakad para makauwi tayo ng maaga. Nakakaawa naman ang asawa mo kung hindi pa tayo makakapagluto agad. Sige po. Lolo, may kailangan po ba kayo? Kanina pa ba kayo dyan? Bigla na lang po kasi kayong sumulpot eh. May kailangan po ba kayo? Mamamatay kayo. Po? Umuwi ka na kung saan ka man ang galing hanggat hindi pa huli ang lahat. Nay! Mamamatay ka kung hindi mo ako susundin. Ay nako, tumigil ka na, Ruel. Huwag mo kang takutin ang manugang ko. Alam mong mamamatay siya. Alam mo yon. Manahimik ka dyan. Mamamatay ka kung patuloy kang makikinig. Nasa huli ang pagsisisiiha. Walang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Nay! Tinatakot mo siya, kaya manahimik ka na nga dyan. Alam mo ang sinasabi ko, Jacinta. At sa tingin mo ba ay hahayaan ko na may masamang mangyari sa apo ko at sa nanay niya? Hindi mo ko katulad, Ruel, kaya tigilan mo na kami. Halika na, Krisha. Wag mo na siyang intindihin at ginugulo lang niya ang isip mo. Nay, totoo po ba ang sinasabi nung si Lolo Ruel? Sa palagay mo ba talaga ipapahamak kita, ha? Hindi naman po sa ganun, pero sigurado po siya sa sinasabi niya eh. Hindi mo kailangang matakot. Hindi naman kita pababayaan. Pero kasi... Ano ka ba naman, Krisha? Mas paniniwalaan mo talaga ang matandang baliw na yon kaysa sa akin, na nanay ng asawa mo? hindi po ganun ang ibig kong sabihin, Nay. Kung ganon, huwag ka nang marami pang tanong, ha? Kahit na nagsimula ng kainin ng kaba ang dibdib ko at hindi na rin ako sigurado sa mga nangyayari, ay pinili ko na lang na manahimik. Malinis ang palengke. Akala ko pa noon hukom ay makakakita ako ng mga tindera. Pero tanging mga paninda lang ang nakita ko. Inilagay na lang ni nanay ang bayad sa kanyang mga pinamili sa tabi ng mga paninda. Saka kami nagpasyang umuwi para makapagsimula ng magluto. Nang matapos kaming magluto ay doon na kami nanatili ni nanay sa bukid. Pagsapit ng hapon ay sabay-sabay na kaming bumalik ng bahay. Nakakbay na sa akin si Jerome habang nasa harapan namin si nanay. May ilang mga tao kaming nakasalubong habang pauwi. Kusa akong napahinto nang makasalubong ng paningin ko ang isang babae. Titig na titig siya sa akin. Dahil sa pagtigil ko sa paglalakad ay napatingin rin ang asawa ko. Nang magkatinginan kaming mag-asawa ay hindi ko nalang pinansin ang mga tinging kakaiba ng mga tao hanggang sa nakarating na kami ng bahay. Hindi na ako nagsalita o nagbigay ng opinyon. Minabuti ko na lang na manahimik hanggang sa dumating si Aling Mildred para hilutin ako. Ano ba ang mga bagay na bawal gawin habang nagpapahilot, ha, Mildred? Bawal munang magbuhat ng mabibigat. Ay, ang pagbubuhat kasi minsan na nagiging dahilan kung bakit bumababa ang matres ng babae. Pwede ba silang magtalik? Nay, nakakahiya naman ho. Aba, mas maganda nagtatanong para may alam tayo sa mga bagay-bagay. Mas mahirap mga panang dapat gawin, di ba? Yan ang madalas na tanong sa akin ng mga babaeng hinihilot ko. Ano? Ano ba, Mildred? Sagutin mo, pwede ba? Mas maigi yon para kahit papano ay nasisidlan na ang matres, di ba? Ay siya, sige Mildred. Yun naman pala. Salamat. O narinig nyo, ha? Walang anuman ang bagay na ito.
Alam mo naman na kasiyahan kong makatulong sa mga babaeng gustong maging nanay. Napakalalim mo rin talaga magsalita, ano? Minsan nga parang mas matanda ka pa sa akin eh. Nako, nasanay lang talaga ako sa ganito. Masyadong maraming matandang nakakasalamuha kaya nakuha ko na rin ang mga pananaw nila. Ako ba'y pinariringgan mong matanda, ha? Eh, hindi naman halata sa itsura ko. 'Di ba? Hey, Nay, huwag mo na hong pagandahin. Senior ka na kaya? Ay, nako, kung wala maganda lalabas na sa bibig mo, manahimik ka na. Ay sus, pikon ka na naman, Nay. Bahala ka. Baka magka-high blood ka na naman yan, ha? Ikaw rin. Nako, minsan talaga naiisip kong ikaw ang papatay sa akin eh. Papatay agad. Bakit naman hindi? Hindi ba pwedeng atake muna sa puso, Nay, bago mamatay? Ang pangit naman dun kung mamamatay ng walang dahilan. Ay, alam niyo, nakakatuwa rin pala kayong mag-ina, ano? Nako, akala ko ay nagbago na yan dahil may asawa na. Hindi pa rin pala. Sus, nanay naman, oh. Jerome, ano ba? Nakakahiya. Tumahimik ka na nga. Mahal naman ako ni Nanay. Hindi ka na dapat mahiya. Tumahimik ka na. Oh, sige na, eto na nga. Aba, mas takot na pala sa asawa ngayon. Takot ko lang ho. Nasa labas ako ng kulambo matulog. Mas mabuting masaya ang asawa kaysa galit, hindi ba? Tama naman ho yun. Tama ho kayo. Siya. Mauuna na ako. Babalik na lang ako ulit sa Martes. Hihilutin ulit kita, iha, ha? Salamat po, Aling Mildred, ha? Basta ang bilin ko, huwag ka magbuhat na mabibigat, ha? Opo. Otoy, ikaw na bahala sa kanya. Bantayan mo ang asawa mo at huwag payagang magbuhat. Naku, makakaasa po kayo. Mabuti naman kung ganon. Nang tuluyang nakaalis si Aling Mildred, ay ipinasara na ni Nanay ang pinto. Nakaluto na rin kasi siya ng pagkain para sa hapunan, kaya naman sabay-sabay na rin kaming kumain. Natapos ang hapunan at ako na ang nagpasyang maghugas ng pinggan. Habang binabanlawan ang mga pinggan, ay bahagya akong nakarinig ng mahihinang tunog na nanggagaling sa bubong. Napatingin ako kay Nanay, ngunit parang wala lang sa kanya ang naririnig o baka wala lang talaga siyang nadinig. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang bagay na yon, hukom. Lumipas ang 2 linggo at napabalikwas ako ng bangon nang maramdaman ang paghalukay sa aking sikmura. Mabilis akong napatakbo sa banyo para doon magsuka. Naabutan ko si Nanay na magsasalita sana pero natigilan nang makitang nagmamadali akong tumakbo. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Ano ba nangyari sa'yo? May masama lang po siguro ako nakain. Aba, iha, pare-pareho lang naman tayo ng mga kinain ah. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Baka po hindi lang ako sanay. Ay nako, ilang linggo ka na rito at gusto mong maniwala ako na hindi ka sanay sa mga kinakain mo. Nay, huwag niyo na po akong intindihin. Baka mali lang po ako ng gising eh. Ano pong meron? Abay, ang asawa mo. Ha? Bakit? Bakit, mahal? Anong may problema ba? Kasi mahal, sumama yung tiyan ko eh. Sa palagay ko, buntis ka na. Talaga po? Talaga, mahal? Hindi ko alam. Ay, wala kang dapat alalahanin ngayon kung hindi ang bata sa sinapupunan mo. Hindi pa rin po ako sigurado, Nay, kung buntis nga ba ako. Mabuti na at nakakasiguro, iwasan mo muna ang stress at pag-iisip. Nako, sinasabi ko sa'yo, obligasyon mong ipanganak ang batang yan at bigyan ng asawa mo ng masayang pamilya, ha? Mahal, ito oh. Ano yan? Matagal ko na yung binili sa bayan. Simula nang magsimula kang magpahilot kay Aling Mildred. Pero... Subukan mo na. Malay mo, ito lang hinihintay natin, di ba? Sige na, mahal. Subukan mo na tong pregnancy test na to. Sige. Susubukan ko na. Basta, kahit na ano ang resulta, mahal kita. O sige, mahal. Magbabaan niyo muna ako. Sana naman kahit papaano makabayad na ang asawa mo ng utang na loob sa'yo. Nay naman, huwag niyo namang pasamayin ang loob ni Krisha. Mabait naman po siya eh. Talaga ba? Alam niyo naman may pinagdadaanan kaming mag-asawa, di ba? Hindi madali para sa kanya mga bagay na yun. Kaya sana... Kasalanan din naman niya ang bagay na yon.
Kung hindi sana siya nagpakalunod sa... Nay, wala hong may gusto ng nangyari. At naniniwala ka. Nay naman. Aba, magtatanong lang naman ako eh. Nay, tama na ho. Okay? Ayoko hong makarinig pa si Krisha ng masasakit na salita kasi wala naman talaga siyang kasalanan eh. Natuto akong pagkasyahin ang mga pangarap ko sa loob ng 4 na sulok ng bahay na ito nang nabuntis ako ng tatay mo. Siya ang nagbigay sa akin ng mga kailangan ko habang ako ang nag-aalaga sa iyo at sa kanya. Magkaiba naman po ang panahon noon at ngayon. Ngayon po mas marami nang pwedeng gawin ng mga babae. Hindi na po sila basta pang bahay lang. Hindi mo dapat minamaliit ang mga nanay, Jerome. Hindi ko ho minamaliit. Ang gusto ko lang naman po maintindihan niyo po na may mga babae na gustong magtrabaho at may kailangan din silang pagkakagastusan at ayaw nilang pakialaman sila ng asawa nila, kagaya ni Krisha. Pinilit kong wag na lang pakinggan ang mga sinasabi ni nanay. Nagpatuloy ako sa paglalakad papuntang banyo. Ipapatong ko na sana sa lababo ang hawak kong pregnancy test kit nang bigla yung dumala sa kamay ko. Dinig na dinig ang ingay ng pagtama nito sa sahig hanggang sa tumalbog yun malapit sa inidoro. Dahan-dahan akong yumuko. Kita sa siwang ng dingding ang madilim na bakuran. Kitang-kita ko ang pulang pares ng mga mata na nakatitig sa akin. Nanlilisik ito na parang anumang oras ay handang lumundag para lang umatake. Nanginig ang mga kamay kong pinulot ang test kit at mabilis na lumayo ng banyo. Muntik pa akong matumba sa sobrang pagmamadali hukom. Mabuti na lang at mabilis akong nasalo ng braso ng asawa ko. Oh, mahal, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Mahal, uy! Krisha? Jerome, Oh, bakit? Anong problema? Ha? may nakita ko dun sa banyo. Nay, hindi niyo pa rin ho ba pinapaayos yung siwang ng banyo? Sinabi ko na pong delikado yun, lalo na't mag-isa lang kayo lagi rito. Baka mapagtripan pa kayo ng mga tambay at adik. Delikado na, Nay. Ay naku, gastos pa yun eh. Tsaka isa pa, kilala na tayo ng mga kapitbahay. Sino ba susubok ha? Kahit na po, Nay. Tignan niyo pong asawa ko, oh. May nakita raw. Mahal, ano nga bang nakita mo? Mga mata, pula at nanlilisik. Nakatitig sa akin, mahal. Nakakatakot. Ay iha, baka namang guni-guni mo lang ang bagay na yan. Mabait ang mga kapitbahay natin. Imposibleng may nantitrip sa'yo. Pero nakita ko po ang pula-pula ng mga mata tapos parang gustong lumabas dun sa may butas. Ano ba ang madalas sa panoorin ng asawa mo? Bakit ganyan ang isip niyan, Jerome? Hindi po ako nagbibiro, Nay. Nakita ko talaga. Mahal, kahit tingnan mo pa. Sigurado ako sa nakita ko. Oo na, mahal. Titignan ko mamaya pagkatapos kong ihatid ka sa kwarto para makapagpahinga. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ka nga naniniwala sa akin, no? Naniniwala ako sa'yo. Pero kailangan mo munang magpahinga, ha? Tignan mo muna yung nakita ko. Titingnan ko mamaya pagkatapos mong mahiga. Ay nako, mabuti pa silipin mo na para pare-pareho na tayo makapagpahinga nito. Halika na, Jerome. Halika, bilisan mo. Yan, nandyan. Mahal? Wala akong nakikita. Imposible. Nakita ko kanina. Nakakatakot nga yun Baka guni-guning mo lang yun, mahal. Hindi. Totoo yung nakita ko. Nanlilisik at galit na nakatingin sa akin. Ay iha, guni-guni mo lang ang nakita mo. Magpahinga ka na, pwede ba? Pero nakita ko talaga, Nay. Hindi ako pwedeng magkamali. Madami sila. Galit na galit sila sa akin. Alalayan mo na kayang asawa mo, Jerome. Nako, pagod lang yan. Sige po, Nay. Mahal, tara na, magpahinga na tayo. Hindi. Makaraan ang 2 linggo ay nagsimula na rin kaming maghanda para sa Pasko. Tandang-tanda ko pa hukom kung paano kami nag-ayos ng aking asawa para sa simbang gabi ng gabing yun. Maagang umalis si nanay para makakuha ng magandang pwesto, kaya naman kaming 2 lang ni Jerome ang naglalakad ng mga oras na yon. Hindi ko na muling nakita ang mga nanlilisik na mata sa banyo, kaya naman unti-unti kong napapatunayan na baka nga tama ang asawa ko. Naguni-guni ko lang ang bagay na yon. Kaya naman binaon ko na lang sa limot kahit na minsan ay may mga nararamdaman pa rin akong mga matang nakasunod sa bawat galaw ko
sa tuwing lumalabas ako. Nang matapos ang misa ay hindi na namin nakita si nanay, kaya naman kaming dalawa na lang ulit ni Jerome ang umuwi. Habang naglalakad, naramdaman ko na naman ang kakaibang presensya na sumusunod sa amin. Kusang humigpit ang hawak ko kay Jerome na napatigil din sa paglalakad. Mahal, bakit? May problema ba? Wala ka bang napapansin? Wala naman, bakit? Pakiramdaman mong paligid. Ano ba yung sinasabi mo? Mahangin lang naman ah. May sumusunod sa atin. Hindi mo ba ramdam? Teka, parang wala naman, mahal ah. Seryoso ko, Jerome. Kanina ko paramdam yun. Mahal, alam mo, dahil yan sa kaiinom mo ng kape, Tumahimik ka nga. masyado kang kabado. Kahit wala naman na talagang nakasunod, feeling mo meron. Shh! Pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. Ay nako, halika na nga mahal. Guni-guni mo lang yung nararamdaman mo. Umuwi na tayo, baka nandun na si nanay sa bahay at umusok na naman ang ilong nun dahil sa tagal natin. Teka, ano yun? Mahal, napaka-OA mo naman. Hangin lang yun, ano ka ba? Mukha ba ako nagbibiro ha, Jerome? Jerome? Takbo na! Bakit ba? Mahal, hindi ka na nakakatuwa ha? Halika na, tara na! Tumakbo na tayo! Ano ba kasi yun? Huwag kang lilingon ha! Oo na! Mahal, hindi na ako natutuwa ha? Halika na! Sabihin mo kasi ano ba yung nakita mo? Halika na, Jerome! Agad ako napasigaw nang biglang tumalon mula sa puno ang mga nilalang. Mapupula ang kanilang mga mata. Ang dila ay mahahaba, ganun din ang mga kuko. Humigpit ang hawak ko sa damit ng asawa ko. Isa sa mga nilalang ang humakbang papalapit. Bumuka ang bibig nito, bumagsak ang mahabang dila na tila may sariling buhay. Nakita ko ang malapot na laway nito na tumutulo sa lupa. Dahan-dahan na kaming napaatras. Anong kailangan mo sa amin ha? Anong klaseng nilalang ba kayo? Jerome, natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na mapahama ka, Krisha. Bakit niyo ba kami sinusundan? Layuan niyo na ang asawa ko! Huwag kayong lalapit! Layuan niyo ako! Mahal, tumakbo na tayo. Bilis! Sige na! Halika na! Buisit mga hayop kayo! Ano bang gusto niyo? Halika na, mahal! Mahal, kapag sinabi kong 3, sabay tayong tatakbo ha? Sige! 1, 2, 3! Takbo, mahal! Takbo! Mabilis ang naging pagtakbo namin. Hindi ko maiwasan na tumingin sa likuran dahil dinig na dinig ko pa rin ang mga yabag nilang mabibigat. Sa bawat hakbang namin ay doble ang bilis nila, kaya naman hindi rin kami makagawa ng distansya sa mga halimaw. Mas lalong dumagundong sa kaba ang dibdib ko nang makita ang malapot nilang laway na tumutulo habang ang mga mata ay nakatutok din sa akin na para bang isa kong masarap na putahe para sa kanila. Kita ko kung paano tumigas ang mga tingin ni Jerome nang bumaling siya sa mga halimaw. Mas humigpit ang hawak niya sa akin at di namin namalayan na mas bumilis ang takbo naming dalawa hanggang sa tuluyan kaming nakarating sa pinakadulong bahagi ng baryo na mapuno. Tuluyan kaming napahinto sa isang malaking bato at doon nagtago. Hawak pa rin ng asawa ko ang braso ko habang sinisilip niya kung nasaan na ang mga humahabol sa amin. Ano yun, Jerome? Bakit tayo hinahabol? Hindi ko rin alam, mahal. Mamamatay na ba tayo? Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Hindi tayo mamamatay rito. Paano tayo mabubuhay? Ang dami nila. Kapag lumabas tayo o gumawa ng kahit na anong galaw, tsak ko na mahuhuli nila tayo. Magtiwala ka lang sa akin. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago ka nila magalaw. Tatakot talaga ako eh. Mahal, hindi mo kailangang matakot ha. Hanggat nakatayo ako, walang masamang mangyayari sa'yo. Pangako yan. Baliw ka ba? Sa tingin mo ba kaya ko mag-isa to, ha? Basta hindi kita pababayaan, maliwanag ba? Pero bakit na tayo hinahabol? Ang dami nila. Anong kailangan nila? Anong klaseng nila lang sila? Hindi ko rin alam. Wala akong alam, mahal. Shh. Malapit na sila. Shh, huwag kang maingay. Teka, huminto ba sila? Shh, huwag kang gagalaw. Malapit na sila. Bakit pakiramdam ko alam nila kung nasan tayo? Basta huwag kang maingay. Kahit na hindi ko sila nakikita, ay dinig ko naman ang mga yabag nilang malapit lang sa amin.
Dinig na dinig ko ang ingay ng mga tuyong dahon na kanilang inaapakan. Halos mapasigaw ako nang maaninag ko mula sa siwang ng magkadikit na bato ang isang nilalang na parang may inaamoy sa paligid. Nanginginig kong hinawakan ng asawa ko habang hindi nilulubayan ng tingin ang halimaw na patuloy pa rin sa pagsinghap ng hangin na para bang may hinahanap. Jerome, parang nahahanap nila tayo. Lalo tayong malilintikan kung maririnig ka. Matatapos din to. Magsasawa rin sila kung hindi nila tayo makikita. Aalis din sila. Pero paano kung hindi? Mas mabuti naman siguro kung may aasahan tayo, di ba? Mamamatay na ba tayo dito? Hindi ko hayaan na mangyari yon. Tama nga yung sinabi ni Lolo Ruel. Sino yun? Yung matanda na nakasalubong namin ni nanay nung isang araw. Yung nakita rin natin dati. Yung sinabi na mamamatay daw tayo. Nakita rin natin siya nung bagong dating lang tayo dito. Hindi ko na matandaan eh. Ano nga ba yung sabi niya? Sabi niya pagsisisihan daw natin na pumunta tayo dito. Dito raw ako mamamatay at nasa huli raw ang pagsisisi. At sa tingin mo ba ay hahayaan kung may mangyaring masama sa'yo? Hindi mo hawak ang kapalaran natin, mahal. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mapahamak. Sinong hinahanap niyo riyan? Ha? Para kayong mga tanga na naghahanap! Wala namang tao riyan! Laking pasasalamat ko sa dumating na matanda dahil madali niyang naagaw ang atensyon ng mga halimaw. Hindi pa siya nakontento at namulot pa ng batong ibinato niya sa isang nilalang na patuloy pa ring inaamoy ang hangin. Kita ko kung paano siya sumenya sa amin, kaya naman marahan akong inalalayan ni Jerome para makatayo at makatakbo na palayo. Pinilit kong huwag gumawa ng ingay kaya marahan pa ang aming naging paggalaw. Dahil sa naging tulong ng matanda ay nawala na sa amin ang atensyon ng mga halimaw, kaya naman tuluyan kaming nakalayo sa kakahuyan. Huminto lamang kami sa pagtakbo nang makarating sa tapat ng isang bahay. Napatingin kami sa pinanggalingan namin nang marinig ang boses ni Lolo Roel. Mag-isa na lang siya at walang nakasunod sa kanya na para bang sanay na siya sa ganung pagtakas. Pumasok muna kayo sa bahay ko. Bakit? Ayaw nyo? Huwag kayong mag-alala. Hindi ako katulad nila. Pero bakit niyo po kami tinutulungan? Dapat bang may rason para tumulong sa kapwa? Yan bang natutunan nyo sa nanay nyo? Ano pong kinalaman ni nanay sa bagay na ito? Bakit alam niyo po na may mga humahabol sa amin? Bakit po? Pumasok muna kayo sa loob. Buntis ang asawa mo. Mahirap na at baka sumunod pa rito ang mga halimaw na yon. Ha? Mag-isa lang po ba kayo dito? Mukha ba akong may kasama, iha? Pasensya na, nagtatanong lang po. Ako na lang ang mag-isang nakatira dito. Nasaan po ang asawa niyo? Wala ho kayong anak? Matagal na silang patay. Pasensya na po ah. Matagal nang patay ang asawa ko. Pero ang anak ko, bago lang. Ha? Ano pong kinamatay? Katulad ng iyo. Ho? Yung mga tiktik na humahabol sa inyo ang pumatay sa anak ko. Bakit po? Bakit sila umatake? At bakit kami? Bakit kami ng asawa ko? Dahil buntis ang asawa mo. Anong kinalaman ng pagbubuntis niya rito? Hindi ko maintindihan. Malaki ang kinalaman nun sa pag-atake nila sa inyo. Sa katunayan, yun ang tunay na dahilan ng pag-atake. Pero bakit po? Wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Ining, ang mga buntis sa lugar na ito ay ang ginagawang alay sa mga halimaw na nakatira sa baryong ito. Katulad ng ginawa sa anak ko. Ho? Sandali ho ha. Ano hong alay? Para saan ho? Kailangan niyong malaman na ang baryong to ay pugad ng mga tiktik. Isang uri ng aswang na kumakain ng mga sanggol sa sinapupunan. Kaya naman ginagawa nilang alay ang mga buntis para sa katahimikan ng buhay ng mga taong naninirahan sa baryong ito. Simula nung tumapak ka rito, ay alay ka na, Ining. Pero hindi pa po ako buntis ng mga panahon na yun. Kaya paano po ako naging alay? Paano ho ako naging alay? May isang taong tagapamagitan sa baryong to. At siya ang naging tulay kung paano ka naging alay. Paano naman ho matatapos to? Paano ho kami titigilan ng mga hayop na yun? Yung sanggol ang habol nila. Yun ang dapat niyong alisin. Sandali lang ho ah. Ano hong aalisin?
Anong ibig niyo sabihin? Literal, Ineng. Alisin ang bata para sa kaligtasan mo. Hindi po. Hindi ako papayag. Yun lang ang nakikita kong paraan para hindi na kayo guluhin ng mga halimaw na yon. Ayoko. Mamatay man ako pero hindi ko isusuko ang anak ko. Binigyan ko lamang naman kayo ng ideya. Gusto ko lang namang makatulong sa paraang hindi ko nagawa sa anak ko. Hindi niyo po ako anak. At isa pa, wala kayong magiging kasalanan kung mapahamak ako dahil desisyon ko ang bagay na to. Hindi ako papayag sa gusto niyo. Mahal, pag-isipan natin, baka ito lang talaga ang paraan. Ano? Pumapayag ka sa tangang ideya na yon, ha? Papatayin mo yung anak natin? Wala tayong ibang pagpipilian. Meron! Meron, Jerome! Huwag mo kong paandaran na wala tayong pagpipilian kasi meron. At kahit wala, hindi ko isusuko ang anak ko. Magkamatayan man tayo. Mahal, please, makinig ka naman muna. Ikaw ang makinig kasi kahit anong sabihin mo, hindi ako papayag sa gusto mo. Hindi ko papatayin ang anak ko. Naintindihan mo ba? Mahal. Kahit buhay ko ang kapalit, wala akong pakialam. Hindi ko ipapahamak ang anak ko. Hindi ko siya papatayin katulad ng gusto mo. Ay, nako, ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo ha, para lumamig ang mga ulo nyo at na makapag-isip. Nasa kanang bahagi ang kwarto ko. Sige na, doon na muna kayo mag-asawa. Maraming salamat po, Lolo, ha? Ay, sige na, magpahinga na muna kayo. Dito na muna ako matutulog sa mahabang upuan dito. Pumunta na kaming mag-asawa sa loob ng kwarto at isinara ang pinto. Mahal, Ano? wala akong ibang gusto sa mga panahon na to kung hindi ang iligtas ka. Wala akong pakialam sa iba. Pati sa anak mo? Sa bata na nasa sinapupunan ko? Wala kang pakialam? Kaya gusto mong patayin? Kung yun lang ang paraan na mabuhay ka, oo, wala akong pakialam. Pues ako hindi. Jerome, alam mong pangarap ko to. Pangarap ko magkaanak. Kaya paano mo nasisikmurang sabihin sa akin ng harap-harapan na gusto mo siyang mawala? Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko, makuha ko lang siya. Krisha, I'm sorry. Kung ipipilit mo ipalaglag ang bata, ang anak ko, pues mas gugustuhin ko maghiwalay na lang tayo. Kaya ko siyang buhayin mag-isa na walang tulong mo. Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Gusto mong intindihin kita? Ha? Gusto mong intindihin ko kung bakit mo gustong patayin yung bata na pinangarap ko? Yun ang gusto mong intindihin ko? Pasensya na, pero hindi ko kayang ibigay ang gusto mo. Wala na akong ibang pagpipilian, mahal. Mas gusto kong piliin ka kaysa pareho kayong mawala sa akin. Maraming ibang paraan, Jerome. Kung mag-iisip ka, maraming ibang paraan. Pwede tayong bumalik ng Maynila. Pwede tayong tumakas dito. Hindi yung gusto mong isuko kong bata. Pero nasa atin na ang mata nila. Paano kung hindi Yun nila... ang pag-iisipan natin. Kung paanong tumakas dito at bumalik ng Maynila na hindi nila nalalaman at nahahalata. Sige, bukas na bukas pag-uwi natin. Kakausapin natin si nanay. Magpapaalam na tayo. Babalik na tayo sa Maynila. Sige, Pasensya ka na, mahal, ha. Natakot lang talaga ako. naiintindihan ko. Salamat. O ano, magpahinga na tayo. Sige. Dahil sa dami ng nangyari ay mabilis kaming nakatulog. Nagising na lang din kami ng umaga na. Hindi na kami nagtagal sa bahay ni Lolo Ruel dahil kailangan pa naming mag-ayos ng mga gamit para sa pagbalik namin sa Maynila. Halos 15 minutos din ang nilakad namin para lang makarating sa bahay. Naabutan namin si nanay na hindi mapakali habang palakad-lakad sa sala. Nakaupo naman si Aling Mildred habang pinapanood si nanay at pinipilit siyang kumalma. Natigil lang siya nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Jerome. Ay naku, Diyos ko! Saan ba kayo nanggaling? Alam niyo bang hindi ako nakatulog sa pag-aalala sa inyo? Pasensya na ho, nanay, ha. Saan ba kayo nanggaling, ha? May nangyari lang po Alam kasi. kong may nangyari, kaya hindi kayo nakauwi. Ang gusto kong malaman ay kung ano yon. Ay, teka lang, kumalma ka muna. Paupuin mo muna yung mga bata at mukhang pagod na pagod sa nilakad nila. Sige na, umupo muna kayo. Nakakain na ba kayo ng almusal? Saan kayo naglagi kagabi at bakit hindi kayo nakauwi? Nay, hinabol po kami ng mga halimaw. Ano? Pauwi na po sana kami kaya lang hinabol kami ng mga tiktik. Kaya napatakbo kami sa kakahuyan. Mabuti na lang po at nakita kami ni Lolo Ruel at tinulungan niya kami makatakas sa mga halimaw. Teka,
Anong halimaw ang sinasabi nyo? Ano ba nangyayari sa inyo, ha? Nay, maniwala kayo, totoo ho. Hinabol ho kami at balak pa kaming patayin. Ay, teka nga, kumalma kayo. Sabihin nyo sa akin kung ano talaga ang totoong nangyari. Nay, yun na nga ho yung katotohanan. Kaya po balak na po namin bumalik ng Maynila para rin po hindi na kayo masali pa sa gulo. Teka, bakit kayo babalik ng Maynila, ha? Dahil hindi ho nila kami titigilan ay kapag nandito kami. Yun lang po ang paraan na naisip namin para maging ligtas kami at ligtas din kayo. Ay, teka! Hindi pwede ang sinasabi nyo! Po? Bakit naman po, Aling Mildred? Bukod sa delikado para sa inyo ang bumiyahe ng malayo dahil baka matagtag ang bata sa sinapupunan mo, ay hindi ba kayo natatakot na baka sumunod sila sa inyo sa Maynila at doon manggulo? Hindi naman ho siguro nila kami masusundan pa doon. Huwag kayong pakasisiguro. Isa lang ang alam ko, wala silang sinasanto. Walang sinasanto ang halimaw na gutom. Pero... Kayo naman ang masusunod sa desisyon nyo. Nagbigay lang ako ng opinyon ko. Delikado para sa asawa mo ang bumiyahe. Paano na yan, Jerome? Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam, mahal. Ang akin lang naman ay gusto kong ingatan ang bata na nasa sinapupunan mo. Hindi ka pa pwedeng ma-stress sa biyahe, iha. Pero Aling Mildred kasi... Ay nako, kung totoo nga ang sinasabi nyo, ay hindi ko naman kayo pababayaan. Pero Nay, ayaw po namin na madamay kayo dito. Apo ko ang dinadala mo. Kahit na ano mangyari, ay hindi ako papayag na mapahamak siya. Ano na pong gagawin natin? Pakinggan na lang natin sila, mahal. Pero... Basta kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan o ang anak natin. Nag-aalala ko eh. Hindi mo na nga kailangan mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ayoko na rito. Hindi ako matatahimik hanggat hindi tayo nakakaalis sa lugar na to. Mahal. Seryoso ako. Ayoko na dito, Jerome. Wala naman pala kami magagawa kasi ayaw mo. Sige, kung gusto mo talagang umalis na rito, ay sabihin mo na lang sa amin ang plano para kahit papano ay mapaghandaan, hindi ba? Salamat po sa pangunawa, ha? Hindi mo kailangan magpasalamat. Kung ako lang talaga ay hindi ko kayo papayagan. Pero mas matinding stress kung pipilitin pa kitang manatili dito kahit na ayaw mo na. Mamaya po sana kami aalis. Ay, sige. Tutulong na ako sa pag-aayos ng mga gamit nyo, ha? Ako rin. Ay, sana po ay sikreto na lang natin ang bagay na to, ha? Huwag niyo na lang pong ipaalam kahit kanino. Ay, makakaasa ka, iho. Maraming salamat po, Aling Mildred. Nung mga oras na yon, ay hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ba ako ng mga mata ko. Ngunit kitang-kita ko ang palihim na ngisi ni Aling Mildred. Kusang kumabog ang dibdib ko. Unti-unting nilamon ng kaba at paghihinala ang puso ko. Kaya naman hindi ko nilubayan ng tingin ang maghihilot habang tumutulong siya sa pag-aayos ng mga gamit namin. Hanggang sa nagpaalam na siyang umuwi dahil magluluto pa raw siya ng hapunan. Nakasakay na sa sasakyan ang mga gamit at wala na kaming iintindihin pa kundi ang pag-alis. Nasa akto na kami ng pamamaalam sa biyenan ko nang bigla akong hilahin ni nanay sa kanyang likuran habang nanlalaki ang mga mata. Agad na alerto ang asawa ko at mabilis na tumingin sa kanyang likuran. Kitang-kita ko ang pagdamba ng mga halimaw sa aming bakuran. Mabibigat ang kanilang paghakbang papalapit sa amin. Ramdam ko na mas humigpit ang pagkakahawak ni nanay sa braso ko. Nay, kayo na ho muna bahala kay Krisha, ha? Hoy, Jerome, ano ba? Papasok ka rin sa bahay kung papasok ako. Nangako ako, hindi ba? Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Hindi, papasok ka sa bahay. Ano yun? May umuungol na halimaw. Nay, sige na po. Ipasok niyo na po muna ang asawa ko sa bahay. Alika na sa loob, iha. Nay, yung asawa ko. Hindi niya hahayaan ang sarili niya na matalo. Maniwala ka sa akin. Ang anak niyo magiging lakas niya. Paano po kung mali kayo? Sa panahon na nakasama ko kayo, isa lang ang sigurado ako. Mahal ka ng anak ko. Hindi niya hahayaan na mahirapan kang palakihin ang anak niyo na mag-isa. Kaya halika na. Pumasok na tayo sa loob. Siguruhin mong ligtas sa magiging anak mo, ha? Paano nila nalaman ang plano namin pag-alis, Nay? Ako, hindi ko alam. Wala rin nga akong ideya. Tayo lang naman po ang may alam ng tungkol doon.
Teka lang, Diyos ko. Huwag naman sana. Bakit po, Nay? Bukod sa akin, si Mildred lang ang may alam ng lahat ng plano. Pero bakit na po gagawin yun? Tinulungan niya pa po ako, di ba? Na mabuntis? Lahat ng nabubuntis dahil sa hilot ay namamatay kalaunan. Pare-pareho ang kinamatay. Atake ng mabangis na hayop. Ho? Bakit ba nawala sa isip ko bagay na yon? Asawa siya ng kapitan ng barangay, Krisha. Posibleng nakipagkasundo siya para tahimik ang baryo. Pero bakit na po ko tinulungan, Nay? Dahil mabubuntis ka. Sa oras na mabuntis ka, ay alay na naman yon para sa mga aswang, sa mga tiktik. Pero akala ko po hindi kayo naniniwala. Hindi ako madaling mapaniwala. Hindi ako basta maniniwala hanggat hindi nakikita ng mga mata ko. Natigil lang kami sa pag-uusap nang makarinig kami ng pagtuklap ng bubong. Nagkatinginan kami ni Nanay at mabilis niya akong naitulak papasok sa ilalim ng lamesa. Dinig na dinig ang mga langit-ngit ng bubong. Sinamantala ni Nanay ang pagkakataong yun para makapunta sa kusina. Pagbalik niya ay may dala na siyang garapon ng asin. Nay, inuunti-unti nilang sinisira ang bubong. Hayaan mo sila. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay, ha? Ang pinakamahalaga ngayon ay mailigtas ka at ang apo ko. Nay, malapit na po. Tumahimik ka lang. Diyos ko, kahit na anong mangyari, protektahan mo ang apo ko, ha? Nay, nakakatakot. Parang handa na silang pagtulungan ako. Ang dami po nila. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa inyong masama. Kahit ikamatay ko pa. Nay, nagsisimula na silang makapasok. Diyan ka lang. Huwag kang gagawa ng kilos, ha? Nay! Ha! Lumayo kayo! Huwag kang lalabas dyan, ha? Huwag kang lalabas, Krisha, kahit na ano mangyari. Ito ang asin! Ito ang bagay sa inyo! Nay, gumagana po! Umatras sila! Pero wag ka pa rin magpakampante. Tuso sila. Sigurado ako marami pa silang mga kasamahan. Dahan-dahan ang ginawang paghakbang ng mga halimaw kay Nanay. Abala si Nanay sa paghahagis ng asin, ngunit hindi niya napansin ang isang nilalang na nasa kanan niya. Sinubukan nitong dumamba kaya napasigaw ako. Kita ko pa kung paanong humaba ang dila niya at tila takam na nakatingin lang sa akin. Nay! Walang niya ka! Huwag mong kakantiin ang apo ko! Hindi kita pwedeng iwan dito, Nay! Intindihin mo ang batang dinadala mo, Krisha. Huwag ako! Tumakbo ka na, bilis! Nay, pero duguan po kayo! Walang mas mahalaga kaysa sa inyo at sa bata! Etong sa inyo! Nay, may gumagapang po! Krisha, tumakbo ka na! Umalis ka na dyan! Nako, nauubos na ang asin! Ano na pong gagawin natin? Tumakas ka na! Tumakbo ka palabas. Isipin mo ang anak mo na kailangan mong iligtas. Nay, hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kung ipapahamak ko kayo. Mas lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung ako ang magiging dahilan kung bakit mawawalan ka na naman ng anak. Tumakas ka na! Tumakbo ka na! Hindi ako nakasagot nang madinig ang tuluyang pagkasira ng bubong. Kitang-kita ko kung paanong bumagsak ang malalaking kahoy at mga yero. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang sa pwesto ng biyanan ko ay may babagsak na isang mahaba at matabang kahoy. Nay! Tumabi ka! Mababagsakan ho kayo! Makinig ka sa akin! Huwag mo na akong alalahanin! Tumakbo ka na bago pa gumuho ang bahay! Hindi ko po kayo iiwan! Hindi ako nakikiusap, Krisha. Inuutusan kita kaya sundin mo na ako! Sorry, Nay! Sorry po! Tumakbo ka na! Huwag mo akong intindihin! Itakas mo ang sarili mo! Nay, patawarin niyo po ako! Gawin mo to para sa pamilya! Sa puntong yun, Hukom, nataranta na ako. Hindi ko na talaga alam ang gagawin dahil gusto ko mang tumakas, hindi ko maigalaw ang aking mga binti. Mabuti na lang at dumating na si Jerome. Narinig ko silang nagtatalong mag-ina dahil pinipilit ng nanay niya na tumakas na daw kaming dalawa pero ayaw naman siyang iwan ni Jerome.
Jerome, wag mo na akong intindihin. Padre de familia ka. Unahin mo ang seguridad ng pamilya mo. Diyan kayo dumaan sa bintana. Tumakas na kayo. Sige na. Pero Nay, hindi kita pwedeng iwan dito. Sinabi ko na, Jerome. Kailangan nyo nang makaalis dito. Napatingin ako sa bubong ng silid kung nasaan kami ngayon. Kitang-kita ko kung paanong walang habas na tinuklap ng mga halimaw ang bubong. Agad akong kinilabutan nang makita ang matutulis nilang kuko na bumabaon, bumubutas sa bubong bago nila tuluyang itapon sa kung saan. Mas humigpit ang hawak ko kay Jerome na naging mas agresibo ang kilos. Hinila niya ako palabas ng silid. Ngunit hindi pa tuluyang nakakalayo at nakakalabas ay may mga halimaw nang humarang sa daanan namin. Kinilabutan ako nung mga oras na yun, Hukom. Kahit na nasa likod ako ni Jerome ay ramdam na ramdam ko ang pagkahayok sa sistema ng mga aswang. Napatingin ako sa pinto na ngayon ay sira na. Agad kong nakita si Aling Mildred na nakangisi habang humahakbang papalapit sa amin. Kitang-kita sa mga mata niya na nasisiyahan siya. Walang yaka, Mildred. Alam ko na ang lahat. Aba, Jacinta, bakit parang galit na galit ka? Wala naman akong ginawang masama. Ikaw ang nagpapagalaw sa mga halimaw na umaatake, hindi ba? Ginawa ko lang naman ang tungkulin ko bilang asawa ng kapitan ng baryo, Jacinta. Sana'y hindi mo masamain. Ano pa at magkaibigan naman tayo, hindi ba? Magkaibigan? Tinatawag mo ang sarili mong kaibigan ko, gayong iahagis mo sa bangin ng pamilya ko para sa pansarili mong interes. Wala kang puso. Pansariling interes. Para sa baryo ang lahat ng ginagawa ko. Para sa masaganang buhay na hindi na kailangang matakot sa mga pag-atake ng halimaw. Wala akong ibang intensyon kung hindi mapamunuan naming mag-asawa ang baryong ito ng walang takot. Kaya isasaalang-alang mo ang buhay ng mga taong umaasa sana sa proteksyon nyo. Isa kang demonyo. Mas masahol ka pa sa mga halimaw na pinasusunod mo. Wala akong pakialam sa opinyon mo. Narito ako ngayon para maningin lang utang. Wala akong natatanda ang pagkakautang sa'yo. Pwedeng ikaw wala, pero ang manugang mo ay meron. Dadaan ka muna sa akin bago mo magawang masaktan ang pamilya ko. Pamilya. Abay, parang kailan lang nung kinukwento mo sa akin na walang kwenta ang asawa ng anak mo. Ngayon pamilya mo na sila. Manahimik ka! Bilib din ako sa tapang mo, Jacinta. Pero pagbibigyan kita, bilang magkaibigan naman tayo, di ba? Wala akong kaibigan na singhalimaw mo! Bakas na bakas ang galit sa mga salitang binibitawan ni Nanay. Halos mapasigaw ako nang walang ano-ano'y inisang hakbang ng isang halimaw ang pwesto niya. Walang kahirap-hirap niyang binuhat ang katawan ng kaawa-awa kong binan bago inihagis sa kung saan. Doon ako napasigaw na umani ng atensyon hindi lang ng kay Nanay kung hindi din sa mga halimaw na kasama niya. Pinilit ni Nanay Jacinta na tumayo kahit hirap na siya. Nanginginig ang aking kamay na nagpatakip sa aking bibig nang makita kung paano igapos ng mahabang dila ng tiktik ang katawan ng matanda. Ngunit kahit na ganoon ay sinikap ni Nanay na magsalita. Hindi alam ni Jerome ang gagawin. Ramdam ko ang kanyang tensyon dahil sa humihigpit na paghawak niya sa aking braso. Jerome, umalis na kayo. Huwag niyo akong intindihin na tumakas ka na. Itakas mo mag-ina mo. Nay, hindi kita pwedeng iwanan para mamatay dito. Makinig ka sa akin at maging matapang. Itakas mo ang pamilya mo habang may oras pa. Jerome, halika na. Lumalapit na sila dito. Nandito Pero na yung Nay, mga halimaw. pero Nay! Makinig ka, Jerome. Kahit ngayon lang, intindihin mo ang sinasabi ko. Hindi pa nakakasagot si Jerome nang muntikan na akong tamaan ng mahabang dila na sinusubukan akong abutin. Mabuti na lang ay mabilis akong nahila ng asawa ko para tumakbo. Sa bawat hakbang ay ramdam ko ang kagustuhan niyang bumalik sa bahay nila. Ang kanyang nanginginig na kamay ay ang ebidensya sa aking sinasabi. Dinig ko pa rin ang paghakbang ng mga tiktik sa likuran namin. Paminsan-minsang pinoprotektahan ako ng asawa ko sa kanilang pag-atake, kaya naman kitang-kita ko na ang dugo na kumakalat sa kanyang puting t-shirt nung mga oras na yun. Pinagpatuloy niya ang pagprotekta sa akin hanggang sa tuluyan na kaming makapasok sa kotse namin.
Halos panlambutan ako ng tuhod nang saktong pagsara ng pinto ay may mga halimaw na sumunod at pumasok. Mabilis na pinaandar ng asawa ko ang sasakyan. May ilang aswang ang humarang ngunit walang awa yung sinagasaan ng aking asawa. Nakahinga lang ako ng maluwag nang tuluyan na kaming nakalabas ng baryo. Jerome, si nanay. Kasalanan ko to. Hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Hindi ko alam na sa bawat tulong pala ni Aling Mildred, hinuhukaya niya tayo para sa utang na loob na ang buong akala ko ay pagtulong. Hindi mo na dapat isipin pa ang bagay na yon. Tapos na yun. Makakasama sa anak natin kung patuloy mong iisipin ang mga bagay na wala naman tayong kontrol. Hindi ba natin babalikan si nanay? Gustuin ko man, mahal, pero narinig mo naman ang bilin niya, hindi ba? Unahin ka at ang anak natin. Hiling ko lang sana na dumating si Lolo Ruel para iligtas siya. Hindi nagtagal ay nakarating na din kami sa syudad. Ilang minuto kaming nakatitig sa kawalan ng mga oras na yon. Hanggang sa napagpasya na naming lumabas na at tuluyan ng magpahinga. Kinabukasan nakatanggap kami ng balita galing kay nanay. Natupad ang hiling ng asawa ko at dumating sa bahay si Lolo Ruel para itaboy ang mga tiktik. Nakaligtas si nanay at nagpapagaling na din sa ospital. Gustuhin man naming bumalik doon ay hindi na niya kami pinayagan dahil masyadong delikado na para sa akin, kaya naman sinama na lang namin sa aming dasal ang kalagayan niya. Makalipas ang ilang buwan, habang hawak ko na sa mga bisig ko ang aking anak, ay bumalik sa isip ko ang sinabi ng aking asawa nung panahong lugmok na lugmok pa ako, na may oras ang bawat bagay. Hindi ibig sabihin na hindi ka pinagbigyan ng Diyos sa hiling mo ay hindi ka na niya mahal. Minsan kailangan mong matutong maghintay dahil darating ang araw ay magugulat ka na lang at makikita mo na ang sarili mo na nakuha mo na ang bagay na hiniling mo at higit pa. Hanggang dito na lang po, Hukom, Your Honors. Maraming salamat po sa pagbahagi at pakikinig sa aking kwento.